Guys, ito po ay ibibidyo ko po sa inyo. Ako po ngayon ay nashock dahil po nasunog po yan, natunaw at nasunog po din yung aking blanket. Ayan, papakita ko lang po sa inyo dahil ako po ay talagang shock na shock sa aking pong nakita. First time na po nangyari po ito sa akin na nasunugan po ako ng chargers. So, hindi naman po nasunog po yung aking pong mga cellphone po nga naka-charge din. Yun lang po yung isa yung nasunog o yun. No? Kasi yan po naka-charge po diyan. Ano po yan o. Ganyan po sila nakapatong po. Hindi ko alam kung saalin sa itong dalawang charger po ang nasunugan po. Pero talagang ako'y nanginginig po ngayon at ako lang po mag-isa, baka sabihin ng aking amo na landlord na talagang sinadya ko pong sunugin po yung bahay. Mabuti na lang po nandito po ako. At gusto ko po sanang panoorin po yung video po ni Bunok, yung aking pong nakapin po dyan ngayon. Nung makita ko na po na kukunin ko po yung isa kong phone, itong hawak ko po na phone ay umusok na po. Kaya ang ginawa ko po, napasok po din yung aking daliri. Kasi kahit umaapoy po ay in-unplug ko kaagad po pagkatapos itinapon ko po doon sa may baba. Mabuti na lang po yung aking blanket po ay hindi po siya 100%. Tingnan po nyo yan. Tingnan po nyo. Mag-ingat po tayo, lalo na po mayroon po tayong habit po na minsan na atin pong hinihigaan po yung ating cellphone sa ilalim ng unan. Hindi po natin din po yung gagawin. Lang po, bawat tuwing umaalis po ako ng bahay, lahat po ng aking mga nakasaksak po na mga outlet po yung para sa ilaw, sa mga cellphone po. Kapag hindi ko na po ginagamit po yung aking cellphone ay ina-unplug ko po yan sa outlet po ang aking mga lalo na po extension cord ang gamit natin po. Kailangan i-unplug po natin kapag hindi po natin kailangan. Dahil yun po ang aking pong ex-boyfriend po ay isa pong Amerikano at sinabi din po niya sa akin, Idita, kaya maraming bahay dito sa Amerika nasusunog kahit walang tao dahil sa mga outlet yan, sa mga nakasaksak po na mga appliances sa ating kung kapag umalis ka, sabi niya i-unplug mo coffee maker, microwave, TV, phone, lahat pong nakasaksak, i-unplug mo yan kasi hindi mo alam na magiging mainit yan at yan po ang cause ng pagkasunog, sabi niya sa akin noon. Kaya kahit na wala na po kami, ex-boyfriend ko na po siya, at tandang-tanda ko po yung mga payo niya sa akin na kailangan kong tanggalin ang mga naka-unplug. Ngayon po, sinasaksak ko lang po ito. Kung titingnan po ninyo yung ito pong titingnan po niyo yan. Kung titingnan po niyo yung battery na yan, hindi po yan nakasaksak. Ayan po. Ito pa yung isa po. Hindi ko po yan sinasaksak. Nakalagay lang po yan dito sa ilalim ng kama ko, itong itim. At yung puti-pula naman po, isasaksak ko lang po yan kapag po yung aalis po ako at saka itong yan. Pero yan, bakit hindi? Sabay naman sila naka-charge. Bakit hindi naman po nasunog? Kasi matagal na po yan. 2000 pa ito binili ko. 2021 ko pa ito binili. Charge noon. Hindi, 2020 ko pa binili yan. $5 nga lang yan eh. So ngayon po, ito po, ayun lang kasi po ako, first time ko po kasi nag-order ng So hindi ko na po magagamit itong pag namatay na po yung battery nito, hindi ko po na magagamit yan. Kahit nga ito po, ito nasira din to. Dumikit din po yung charger niya dito sa loob, pero hindi siya umusok po, na umangat lang. So itong mga nabili ko pong sa in-order ko ng mura nga lang. Ito na po ang tangi kong aral po sa sarili ko po na kapag, sorry po ngayon ha, yung hindi ko pa po naipin yung mga dapat kong ipin.
mamaya ko na po yan papanoorin kasi ito pula po muna ang aking pong ito po ay isang aral ko na po ito na nakita ko na po sa sarili ko na natunaw po, talagang tunaw po, talagang wala, talagang tingnan po nyo yung wire na yan, talagang tunaw na tunaw talaga po. Hindi ko na po yan magagamit, ito po yung headsets po. Hindi na po babaling yan. Yan po, hindi ko na po siya magagamit. Kapag wala na po siyang wala na po siyang charge. Wala na po, hindi na po siya magagamit. Matatapon ko na po yan. Kasi hindi naman hindi ko na po siya ma-charge Kasi wala na po yung charger. Wala na pong charger siya. Kaya hindi na, sayang na lang po yan. Hindi na po kaya nga siguro po yung aking yung binili ko pong din yung memory card, hindi na rin po yun magagamit kasi ganun din po. So bibili na lang ako ng bago. O-order na lang po ako ng Amazon kahit na mahal, basta safe po ako. Kasi ngayon po talagang hindi ko talaga akalain po na, can you imagine po kung nag-iwan po ako kanina po umalis ako ng bahay tapos iniwan ko yan ng charge. Walang tao ngayon dito sa bahay, baka pag-alis po namin, pagbalik po namin, wala na kaming lahat ng mabalikan. Guys, ako lang po dito mag-isa sa bahay. Kung umuwi po ang landlord ko po na tupok na po yung bahay niya, tapos ako lang po mag-isa dito, maniniwala kaya na ito po yung dahilan sa pagkasunog ng bahay? Ito po yung dahilan na masunog po yung bahay niya. Hindi po yan maniniwala sa akin. Makukulong po ako kasi ang ibibigay po sa atin dyan, ang ikakaso po sa atin dyan, arson. Arson po ang sa atin. Maniniwala po kaya? Hindi ko po alam. Kasi kung sasabihin ko na ang outlet po ang charge ko po na yun ang nasunog, bakit hindi po nasunog ang mga cellphone? Itong cellphone ko pong hawak ko ngayon na ginagamit ko, ibinablog ko po yan, ay po yan, umiinit po ito. Kapag mainit po ito masyado, hindi ko po ito pinaplug in. Wag kayo po mag-plug ng cellphone po na mainit. Wag po kayong RMG Tala Stars, mega shoot out, maraming salamat sa pagpasok. Wag talaga po kayong wag po inyong i-charge kapag mainit po ang yung phone. Tanggalin po niyo sa charger kaagad at palamigin po yung phone. Yan lang po payo ko. Kasi itong aking hawak na phone palagi talagang mainit yan. Kaya nga hindi po ako ilang gabi na po akong hindi nakakapanood ng mga video na aking susuportahan kasi wala po akong magagamit na phone kasi ito po palagi siyang mainit. Itong hawak ko ngayon, yung Samsung ko na S23. Mayan po ang hindi ko po pero yan lang po, masasabi ko lang po, ingat po tayo sa ating pong mga gadget. Di ba yung nakapanood po akong na yung isang tao namatay po, babae, bata ba yun, babae, yung nag-charge po siya ng kanyang iPhone na tapos yung iPhone po niya is nasunog, tunaw na tunaw yung iPhone kasi naka-charge yung iPhone, tapos siguro mainit yung iPhone, hindi niya namalayan dahil tulog, pati siya sunog, pati siya patay kasi nasunog po. Isa noon, carbon dioxide po ang nakakamatay din po sa atin. So, ingat na ingat po. Ito lang po, sinishare ko lang po sa inyo. Baka sabihin po nyo na ako po ay nagsisinungaling. Yan, pinapakita ko na lang po sa inyo na ingat sa ating pong mga gadget na ating pong, lalong-lalo na po. Kapag umalis kayo ng bahay, paki-unplug na lang po yung mga electronics nyo, lahat ng mga gamit, lalo na yung kitchen, mga appliances sa kusina, like tulad ng coffee maker, microwave. Madali na lang yan isaksak pagdating po sa bahay. Tingnan po yung aking mayroon po akong maliit na doon po, toaster, nasa ilalim po ng box ng top ramen. Yung itim na yan, maliit po yan na tingnan po nyo yung aking mga yung mga electric pan po.
Yan, hindi po naka-unplug po yan. Naka-unplug po yan. Hindi po yan naka-ano dito po yan. Yan po, naka-unplug po yan. Yan ating mga electric fan po. Kasi hindi po natin kailangan po kapag ano. So, eto po, tapos kanina po, umalis po ako ng bahay. Ang aking mga charger po ay nasa loob. Nandito po sa kama. Ganyan po ako. So, ngayon po na ano na po ito, yung bago po ako matulog, hindi po ako mag-charge. Ito lang po yung aking i-charge siguro. O yung isa. Pero itong pula, hindi ko po ito i-charge kasi minsan po mainit po siya. Maraming salamat po at sa inyo pong panunood. Maraming salamat po sa lahat-lahat po. Ako po ay malungkot, kinabahan, nanginginig. Dahil sa takot ko po. Baka po ako'y mapagbintangan kung hindi po ako dito sa bahay. Wala po ako ngayon sa bahay. At ang blanket ko po, ayan, ang ebidensya po. Sunog. Sunog po yung blanket ko. Yan. Yan po, sunog po yung ating blanket ngayon. Ayan. So, bali isang daliri po na malaki po yung nakaano po. At yan po. So, maraming salamat. At para mawala po yung aking kaba, manonood po tayo ng video. Thank you po. Bye-bye. Take a deep breath, Edita. At maraming salamat. Yes? Ha? Okay, I'm coming. Thank you so much. You're welcome. So, This is my friend Haj. Sorry, hello. Thank you. You're welcome. So, yung aking roommate po, tanga. Na-lock up. Mabuti na lang, nandito din ako. Nandito pala, dalawa pala kami. So, yan po. Ay, tatapusin ko na po itong aking pagbablog. At aking pong ito i-upload po ngayon. At ang Tay Pamagat po ay maraming salamat po. At sa muli po, maraming salamat sa suporta at kaba, takot, panik ang aking nararamdaman po. Maraming salamat at thank you sa lahat ng sumusuporta sa aking po mga subscriber, new subscriber, sa aking mga solid na supporters at sa akin sa mga solid na supporters, sa akin mga lahat pong sumusuporta po sa akin, sa mga Team Karen, Suzuki, Team Mama Sinya, sa lahat po ng inyong mga members, maraming salamat po kay Alex Anka, Kapanday, Sewer Team USA, Kasangga Kalimbang Boy, Planet Sewer, Kapanday, Jubis, Team Indonesia, Team Ermino, and Team Miss Santos TV. Miga miss shout out po. Hindi ko na po kayo isa-isahin lahat kasi talagang natatakot po ako. Maraming salamat. I love you po sa lahat ng aking mga sumusuporta. Langga, Tasha, Solid Harbor, Kapanday, sa lahat po sa inyo, Rowena Kit, Mirinori, Dislin Bulay, Mary Chris Molida, Langga Tasha, at Lara Channel, YT, Mama Sinya, Ate Karing, Rose Maranan, Young Heart, Noisky, Jennifer Rosa. Lahat po kayo, hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta maraming salamat po. Bye-bye you. I love you all. Ito po ako, natatakot.
Tatakot po ako. Ngayon, kinabahan, nanginginig. Thank you po. Nandyan po kayo. Maraming salamat. I love you.